Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. 36 anyos nga lalaki dakpan sa buy-bust operation. Duha ka motorsiklo nagbangga sa barangay Mabuhay, Jensan, upat angol. Personal grudge, posibleng motibo sa pagpatay sa 66 anyos nga lalaki sa barangay Apopong, Jensan. Ug pipila ka miyembro sa Katoliko sa Jensan, dili uyon sa pag-aresto kang Pura Luca Vega. Biyernes, Oktubre 6, tuig 2023. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatag sa inyong mga balita dili lamang sa Soksergen, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Usa ka 36 anyos nga lalaki gikan sa Glan, Sarangani Province ang sikop sa buy-bust operation pinaagi sa naghiusang puwersa sa kapulisan sa General Santos City. Dinakpan nang himakak sa aligasyon nga nalambigit siya sa ginadili nga droga. Ibrigada mo, Verdiazon. Balhog karon sa Presinto 9 ang 36 anyos nga lalaki human madakpan sa hiniusang buy-bust operation sa National Police Drug Enforcement Group kauban ang San Isidro ug Mabuhay Police Station. Giilang dinakpan nga si Rodin Dalisan, bulag sa asawa, residente sa Sufa, Tubu, Glan, Sarangani Province. Subay sa report, nasakpan ang nisgutan sa Purok 6, Malayang Nayon, Barangay Mabuhay, Jensan, Oktubre 5, alas 6 sa buntag. Sumala pa, nakuha og ibara-banaan nga 70 gramos nga ginudahang shabu ang dinakpan. Adunay buy-bust money nga 2,000 ka pesos, bodol money nga 30,000 ka pesos, ug usa ka kalibre 38 nga pistula, mga bala, ug usa ka motorsiklo. Tulikonto kay Wilitan ganito siya nga operation dahil sa area ko lagi kuan gi buy-bust. Ang lead unit ato is Regional Drug Enforcement Group. Nagdumilo usab sa paghatag impormasyon ang personay sa PIDEG kabahin sa detalye sa operasyon. Samtang sa bahin ni Rodin, gipanghimakak nini ang aligasyon nga siya nalambigit sa ginabawal nga droga. Wala may drugs na dala to. Sigarilyo among dala, baro. Dito sa Makar Medican. Nagabot talaga, giharang mo nila. Bali, nag-unsaman mo dito? Nagkuha og baro nga sigarilyo. Sigarilyo. Unsa na sigarilyo ka nang ginanegosyo ninyo? Baro, oo. Asagi ka na? Dito sa Makar. Kung magpositibo ang nakuhang ebidensya, magatubang ang dinakpan og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o ang ilegal nga paghupot og armas og mga bala. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verdiazon para sa Brigada News Jensan, Brigada News. Samdan sa pagbanggaanay sa duha ka motorsiklo sa Circumferential Road, Barangay Mabuhay, Jensan, pasado alas 10 kagabi, Oktubre 5. Giilang mga biktima nga silang Alfred Timagos, 19 anyos, Elvira Asombrano, 42 anyos, nga pulos mga residente sa Habitat Phase 5, Barangay Mabuhay. Lakip na silang Harris Api o Cedric, 14 anyos, nga pulos mga residente sa Purok 9, Barangay Batumelong ning syudad.
Migula sa investigasyon sa kapulisan nga samtang gilata sa duha ka motorsiklo ang circumferential road gikan sa Conel padulong sa direksyon sa Apopong, kalit lang miliko pawala ang usa ka motorsiklo rason sa pagkabangga. Sa kasamtangan, nagpaayo pa sa ospital ang mga biktima, samtang gihold na sab sa kapulisan ang duha ka motorsiklo nga nalambigit sa bangga. Personal nga bangi karon ang usa sa ginatan-aw nga motibo sa pagpusil patay sa 66 anyos nga lalaki sa Olae Road, Apopong ning milabayng adlaw. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Personal nga bangi ang ginatan-aw karong motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa 66 anyos lalaki nga giilang si Alexander Alferez, residente sa Purok Kauswagan, Barangay Apupong, General Santos City. Kahibaluan, pasado alas 10 Oktubre 4 ning tuiga, gipusil ang biktima sa riding in tandem nga gikabulabog sa mga tawo sa usa ka Lotto outlet sa Olae Road, Foremost Village sa susamang barangay. Tungod sa sunod-sunod nga buto nga ilang nadunggan, matud ni Police Major Carl Jason Baynosa, Station Commander sa Macar Police Station, aduna na sila'y ginasundang motibo sama sa illegal nga binuhatan. Based sa investigation, siya involved sa mga illegal na mga activities niya allegedly. So that's why I think kaunsihan siya iyang mga aktibidades. Nagkaroon ng muragkan sila. Pili pagkasi nagtanay siguro. Sa pagkiginabi usab kay alias Ken, higala ni ini, wala kini nahibaw-an nga adunay nakabangi ang iyang amigo. Taong bahay, ang pagulagway pa ni ini kay Alexander. Gumikan si Alexander usab ang nabilinan sa iyang anak nga person with disability kon PWD. Samtang gigatingala na lang ni Ken ang gidangatan sa iyang amigo. Lingaw-lingaw. Ano lang, pagmana, wala naman. Tulog. Magigos trabaho, gitawagan ako sa akong asawa. Mga ingana ng tabo. Wala ko kakuha na sa ikaway. Basta wala na ako nakuha siya, wala agad ko ingon nga ay nakabikil ng tawana. Maing tawo man na. Nakainom, tulog. Pagmana, wala na. Doy, bantay na siyang anak ng special child. Special child nga bedridden naman na siya. Siya may gabantay anak. Aduna na matud pay person of interest ang kapulisan ug padayon sa ilahang pagpangaylap og dugang ebidensya nga makatudlo sa ilang person of interest aron nga mapasakaan na kini og kaso sa kapulisan. Gikumpirma usab ni Police Major Baynosa ang biktima kabanay sa kanhing gipusil sab sa riding in tandem sa Lansang Village, Barangay Sinawal ning syudad kaniadtong bulan sa Agosto nga usa ka miyembro sa reservist nga mao si Danilo Alferez ug uyuan sa nahimong target sa kapulisan nga napusilan patay atol sa operasyon nga giilang si Alfie Alperez nga suspect sa pagpang-hold up sa usa ka establishmento sa Barangay Lagaw kansa minilyon nga kantidad sa cellphone ang natangag. Sorry na sila, related ni sila. That's why mo na itong ginahingon nga mulag na siya kalabutan o kalimbigitan sa mga illegal activities. Wala itong may tabo sa previous na mga parehang apelido. And I think, based sa ilang relationship, na sila ikuan, konektado sila. So, ganda pa yung in-depth investigation, huwag na tayo makahatag pa mga information na mga nakakita o mga nakailan ng biktima na ito. Matumbok na ito kasi sa mga suspects na nag-imuan. Takda man usab nga hinabiun sa kapulisan ang kabanay sa biktima nga sa kasamtangan anaa sa ubang nasud aron nga sayron kung unsa ang trabaho sa naisgutan o kung aduna ba kini bahad sa iyang kinabuhi una pa man nahitabo ang insidente. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News. Human sa mga nagakahitabo nga pagpangawat sa lain-laing barangay sa Gensan ug binakay nagkaduol na sab ang Kapaskuhan, hugot karon nga nagpahimangno ang kapulisan sa mga tagbalay nga magbinantayon kanunay aron malikayan ang insidente sa kawat. Ibrigada mo, Enemy Mugpon.
Kanhing biktima sa pagpangawat si Evelyn. Maong karon, alerto na kini aron dili na matud pa mausab ang maong insidente. Pinaagi sa pagsiguro nga adunay mabilin sa ilahang panimalay ug kung mulakaw nakakandado ang ilahang pultahan. Ang ako ginakuha na ako sa mong silingan nga borders pag maglakaw mi, pag naitao sila. Nya ako nagyud ko ginabilin jud sa balay nga usay kaning hoto nako nang pagumangkon nako sa kumbanang estudyante nga bago ko mulakaw kabot na sila bago gikan sa eskwelahan. Kaya usahay baya madugay tag uli pag maglakaw ta. Pag magbakasyon sila magadtuguan mga labi na magpadol na undas. Wala ko gauban, sila na lang. Kay lisod lagi kay biyanang balay. Di na to makuan good nga usay ba nga masudlod good gid uso gyud ang kaawat karon. Daghan kawatan karon kay tungod sa kamahal sa bugas. Samtang ang tricycle driver usab nga si Arman nga adlaw-adlaw nagabiyahe aron masiguro nga luwas ang iyang pamilya, nagaigmat usab kini aron dili masudlan ang ilahang balay sa mga tawong kawatan. Sa among pamilya, so adlaw-adlaw gyud na agoy tao sa among balay kay naman permente akong asawa, mabilin man siya. So ako gabiyahe man ko. So wanang giingnan ako akong asawa nga ayo ginigbiyaheng balay kog mulakaw manggaling ka ilak gyud nimo ana. So mao lang na akong panpud ma'am ko magkangyo po ko sa tanang katawahan po diri sa Jinsan nga kung mulakaw mo ayo gyud ninyo biyahe inyong balay nga nakaabre nanglan nakalak gyud permente kay uso na ba ang kawat ron kay December na ba hapit na ba ang December. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Rexor J. Canoy tigpamakba sa General Santos City Police Office kon GSCPO tungod sa ihap sa kawat nga ilang natala sukad bulan sa Enero hangtod Setyembre ning kasamtangan nga tuig nga mokabat sa 69 kanunay na ang ilahang pagpahinumdom sa publiko. Likayan sumala pa ang mga butang nga makahatag og higayon sa mga kawatan nga mahimo nila ang ilahang tumong ilabi na nga daghan ang nagkapigado. As we could see now, we're now beer months na tayo ngayon, extra cautious. Wag nating hayaan yung mga natin, yung bahay natin na unattended. Of course, yung social media natin na yung as our observation sa mga cases before na they get information sa victim nila through social media. So double effort lang tayo to be security conscious, especially this coming days na medyo the rise of this kind of incident is medyo tumataas. Kahinumdumang nakalabay nga bulan sa Setyembre, usa ka panimalay sa Barangay Fatima ang gisulod sa wala mailhing individual o gikawat ang kapin 105,000 ka pesos nga salapi og usa ka cellphone. Samtang sa susama sab nga bulan, usa ka gadget store og clinic sa Pendaton Avenue, Barangay Dadiangas North ang giransak sa tulo ka minor de edad nga suspect kung asa natangag ang mga kabtangan nga mi kantidad sa kapintunga sa milyon ka pesos. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensen, Brigada News. Wala miuyon ang pipila ka katolikong individual sa Jensen sa pagkapriso sa usa ka drag queen nga si Pura Luca Vega tungod ang giatubang matud pangasilot sobra alang kanila. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Sobra matud pa nga silot ang gipahamtang kang drag queen Pura Luca Vega. Kana ang komento sa pipila ka katoliko sa Jensen sama ni Jovan Horedico. Kahinumduman nga adunay video nga nagtrending online asa nagperform kini sulob ang sinina sa Nazareno ug gibuhatan og rock rendition ang kantang Ama Namin. Kay gamay raman to pero tong yang persona non grata na unsa nasa tang dili siya pwede magsud sa mga unsa bansa kay dili siya okay ra to ingato kay gamay ra man to nasala pero kanang makulong siya para ato para sa ko dili jud to nya ingon daw niya art daw to para sa iya ha nya lain-lain man taog karang sa ma'am sa pag sa art pero tong persona nan grata na nahitabo siya murag deserve gid to niya. Dugang pa sa usa ka Muslim nga si Ali, bisan siya wala usab miuyon pagkakita sa performance ni Pura Luca Vega apan ang pag-aresto ni ini sobra matud pa nga silot. Dong ma-prison na siya murag nag-overboard naman ko sila, diba? As a Catholic person, as a Catholic, diba, gihatag man sa Ginoo na dapat maging mapagpatawad ta kay
mistake raman to niya. Bisan pa man, kinahanglan matud pa nga hatagan og tsansa ang drag queen ug hinaot nila nga dili na kini utruhon pa ni Pura Luca Vega. Kay tanan man jud ta kay na jud ay pwede man ta magistorya sa tong sa kay na isa sa tao kay pwede man ta magistorya sa tong mga una sa tong mga ginabuhat pero kanang katong ingaton na sala kay di jud pwede yun sa makulong to ingaton. Okay kung ay sa ko ma'am dapat di na gid niya uliton kay dagan jud ang na-offend pero kung iya paging uliton na deserve na gid guro niya makulong. Yes po ma'am, kay nobody's perfect man, like even God gani makaya to niya siya patawarin tapos kita pa nga tao lang. Kahinumduman nga 17 ka syudad ning nasod ang nagdeklara og persona non grata sa drag queen ug una na diri ang Jansan. Oktubre 4 ning tuiga giaresto si Amadeus Fernando Pahente kun mas nailhan nga Pura Luca Vega tungod ang nag-viral matud pa nga video pagpakaulaw sa relihiyong Katoliko. Nagatubang usab kini og kasong paglapas sa Article 201 sa Criminal Code tungod sa indecent, immoral action sa bisan unsang kaliwat og relihiyon. Gani nagdumili na usab sa paghatag og komento ang simbahang Katoliko sa Jansan kabahin sa maong drag queen. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Asawa nga nanunggab og bana og nang labay og bato sa usa ka vendor, gikasuhan na. Dole 12, hangyo ang balanse nga solusyon, kalabot sa ginaruso nga dugang 150 pesos sa suhulan. Og negosasyon sa LGU Jansan alang sa Molengke, nagpadayon. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Formal na nga gipasakaan og kaso ang asawa nga nanunggab og bana ug nanglabay og usa ka bato sa usa ka vendor diha sa may bagsakan sa Alunan Avenue, Barangay Bula. Sigon ni Police Captain Ari Noel Carlos, kasong frustrated parricide o frustrated homicide ang gipasaka batok sa asawa nga si alias Jenalyn. Mismong banaw ang vendor ang nagpasaka og kaso batok sa iyaha. Porsigido sa pangasawa nga mopasaka og counter nga reklamo batok sa iyang bana nga nagkulang sumala pa og suporta sa ilang anak og kaniya. Kahinumdumang giduso sa Senado ang 150 pesos nga dugang suhulan sa mga trabahante nationwide. Gani dili sama sa maong kantidad ang giaprubahan sa wage board apan hangyo sa Dole 12 ang balancing solusyon kalabot sa maong sugyon. Ibrigada mo Richel Gubalani. Bag-uhay lamang naaprubahan ang wage increase sa rehiyon, asa mo kabat sa 403 pesos ang daily rate alang sa non-agriculture workers og 382 pesos sa agriculture, retails ug services. Kinisubay sa bagong minimum wage asa mamahimo kining epektibo karong Oktubre 16 ug ang ikaduhang tranche epektibo sa Enero tuig 2024 apan dili kini ang original nga sugyot kundi ang 150 pesos matag adlaw alang sa minimum wage earner. Sigon sa usa ka labor group, mas maayo nga himuon na lang og balaod ang usbaw sa suhulan tungod halos mga representante lang sa employer o ahensya sa gobyerno ang gaistorya. Luyo sa representation sa labor group sa wage board. Dili kita uyon nga na tungod kay ang himo nila nung wage increase sa Region 12. Consuelo di buho na para sa mga trabahante. Pero siyempre ang atong demand mo dapat dili magbaba sa 150 pesos dapat ang wage increase para makarecover kasi economic losses nato for the last 2 years na gikan ka sa epekto sa COVID. Sa bahin sa direktor sa Dole 12 nga si Joel Gonzales, ang ngayang balansihon ang ginaduso nga dugang suhulan. Tanawon po nato sa bagyo ng intention bagyo na needs of workers yun na siya or wala ka kitagaan o man ba kaning sakinan nga mahalon kunya paghatag sa imuha nabubre ka na kay wala kay kaya kay dito sa gasolina pa lang bilyon ka basi kung na yung mga perspektibo ana tanawon po siguro nato kung sa bagyo ng intention nanong
anong inational manado. Dugang ni Gonzales, gisiguro nila sa mga mamumuo nga wala gilingkuran sa ahensya ang petisyon sa usbaw sa suhulan og padayon ang pag-assess sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani, sa Brigada News Jensen. Brigada News. Giangko ni City Administrator Franklin Gacal Jr. nga nagapadayon gihapon ang negosasyon sa LGU Jensen alang sa Molenque. Ibrigada mo, Danny Casi. Ikumpirma ni City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr. nga ongoing ang ilang negosasyon kalabot sa public-private partnership sa plano nga mulingki sa syudad. Sigun ni ini nga mukabat sa 2.3 billion pesos ang pondo maong ginakonsidera nga dili na lang una ilisan ang tanan nga atop aron nga dili masayang ang pondo sa gobyerno. Saysay pa sa opisyal nga gimanduan na ang technical working group sa maong plano nga sugdan ang pagbasa sa proposal ug muhimo sa ilang obserbasyon. Robinson ang mugasto og construction sa Molenque, ang syudad way gastuson. Samtang sa hisgutanan nga mga stallholders, gikumpirma ni ini nga mahimong prioridad ang mga hisgutan o galing nga madayon ang maong proyekto. Dugang pa niini nga lauman usab ang pagsaka sa renta apan pinaagi sa iyang nasayran mahimong makaya lang sa mga magarenta. Gitanaw nako tong ilang proposal murag kaya man kayo ang affordable kayo. Actually sa karon perting barato ang ato palengke. In fact, isa na sa gina problema sa syudad ang palengke kay up to now gina-subsidize sa gobyerno. Sa bahin sa mga vendor ilabi na sa karnihan, gipamahayag ni Renante Mosquida nga wala sila pagsupak kung ugali nga madayon ang PPP. Sigun pa niini nga dili lang sila ang makabenepisyo sa mong plano apan apel na usab ang mga market goer. Hinuon nang hinaot na lang sila nga progressive type ang construction og dili tibok-on ang pagguba ni ini. Dili bang langkod ang amo ang side ang ginatimbang ana is both ang consumer ug ang vendor. So maka-benefit man gud ang both parties. Si Market Administrator Lito Esclamado na mahayag nga alang kaniya nga panahon na usab aron nga mag-level up ang palengke. Ang kaning economic enterprise po sa city government dapat i-improve po niya para mahimo po siyang competitive. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi sa Brigada News Jensen. Brigada News. Aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 5,000 pesos nga cash assistance alang sa mga mag-uma nga naapektuhan sa El Nino. Ibrigada mo, Liza Labajo. Sobra 40 katuig nang nagauma si Nanay Felipa Goloseno tuig 2017 sa dihang naapektuhan ang ilahang pananom sa El Nino. Karon aduna na usab El Nino, lisod usab sa ilahang parte, ilabi na kung ma-failure ang ilahang mga tanom. O kung failure man, wala matud pa sila'y ma-income. Oo, kaagi jud ko ana. Nga di siya malaya ang humay nya mapelyur ka nya kung mapelyur baya ka magbayad lang gyapon ka sa arkila. Alanganis tubig ma'am kusog lan rig mulan nanang tubig lang among diferensya diri. Nya among datalas diri maabot say maguba man daw. Mao na mo ang kuan sa mong leader maguba. Gani dugay na matud pa nilang ginapanghinaot nga dunggon sa gobyerno ang dugay na nilang ginahangyo nga cash assistance. Salamat ta sa Ginoo kay kanang ihatang hatagan og cash assistance no kay kanang para man na siya sa mga farmers mga kanang kuan baka kaluluoy gyud kaayo nga mga farmers baya dili lalim ang mag-farm no. Pasalamat ko ma'am nga ako farmers pasalamat ko kay maabot na sa mga dako kay tabang na sa mga 5K og maabot kay wa pa ko kadawat na naman ba basig karon pa po. Bag-uhay lang naaprubahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 12.7 billion assistance alang sa mga rice farmers. Asa 5,000 ka pesos ang ihatag nga assistance matag farmer. Apan kinahanglan nga dili mo taas sa 2 ka hektarya ang tanuman niini.
Gani nagpaklaro usab si Benry Ubinyan, Chief Meteorological Officer sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa Gensan nga anaa gihapon ng presensya sa El Nino. Bisan pa man El Nino aduna gihapoy pag-ulan nga masinatian. Naobserbahan na nabawasan na ang natanggap na mga ulan o na-experience na mga ulan. Mga na-observe natin ng mga ulan, meaning meron talagang El Nino kasi hindi na normal yung pag-ulan, konti na lang at hindi na masyado. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Gensan. Brigada News. Aron mapalambo pa ang internet connection sa usa ka lugar, makatabang matud pa ang pagtukod og Digital Transformation Center. Gani kung ugma og internet ang usa ka lugar, mas mapalugwayan pa matud pa sa Department of Information and Communication Technology kun DICT ang ilang mga serbisyo sa publiko. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Mapuslanon alang sa usa ka estudyante ang internet connection karong panahuna. Ilabi na sa ilang pag-eskwela. Halos tanan gikinahanglan na matud pa og research. Gani dugang gastos kini ug kanunay pa ang ilang pagpa-load. Aduna pay mga higayon nga dili consistent ang internet connection. Nakaring kapag magdulom lang paligid, karing mga dagom lang, naagi time na hinay kay ang internet. So maglisod gid ko ma'am. Kung wala tayong internet connection, dili ta maka-access o dili ta makabuhat og karang assignment na pinakadali. Kay kung wala tayong internet, kung mag-search lang ta sa libro, maglisod ta. So helpful gid kayo internet para sa kuha. Sama sa usa ka trabahante nga si Jessa Herrera, apeke sa trabaho ang hinay nga internet. Ugaling anaa kini sa opisina wala matud siya'y problema. Gumikan aduna kini free wifi. Apan ugaling anaa na sa ilang balay, kanunay sabang iyang pagpa-load aron nga maka-access sa mga ka-transaksyon. Lisod siya, labi na wala kay load. Lisod yung makatransact yung mga important matter. Kaya na, adyo kay internet, wag ka na magpa-load yung ka. Mana kailangan din mo magpa-load yung ka. Kasi makagasta pa kag 50 pesos, 100 pesos para mas makusog mo ang internet data. Ano ko marketing in charge. Maybe kay siya ma'am. Kasi ako mga tao taga Davao, napod sa taga Manila. Na-share na gusto na siya internet. Ugali man mas mapalambo ang internet connection, daghan ang matabangan. Sigo ni Attorney Ivan John Oy, Secretary sa Department of Information Communication Technology kon DICT. Aduna matud pa programa ang gobyerno pinaagi sa ilang buhatan aron nga mas mapalambo pa ang internet connection sa usa ka syudad sama sa Gensan. Nga mao ang pagmuntar og Digital Transformation Center. Ilabi na sa Palengke, Tulunghaan, Ingunman Plaza. What the government is doing now with our free Wi-Fi project is we're identifying mga locations na strategic na karamihan ng mga publiko ay naroroon. So saan yun? Mga barangay halls, mga schools, mga plaza, palengke, bus terminal, mga seaport, airport, tourist areas, yung mga doon umiipon yung mga tao, doon namin nilalagyan ngayon. Kasi sayang yung resources kung maglalagay kami dito sa gitna ng kalye na pakunti-kunti lang yung tao na dumadaan. Pinaagi ni ini ma-extend nila ngadto sa publiko ang nindot nga serbisyo. Itandi sa una, makitaan sa matag lugar nga pag-abot sa internet connection. Aduna gayud kalambuan bisan pa man sa mga far-flung areas. Pagpasok ng DICT is yung free Wi-Fi program at saka yung National Broadband Program. Yan, gumagawa kami ng ganito, mga Digital Transformation Center, binibigyan namin ng matataas na. Tapos, nandun kayo sa lugar na yan, kung Wi-Fi, hindi LTE, hindi 4G, hindi 5G ginagamit na Wi-Fi, ng mobile phone, ng laptop nyo, makakonek kayo, maganda ang signal nyo. Sa karon ilang ginahimo ang bisan unsang mga estratehiya aron lang nga mahatod sa publiko ang maayong kalidad sa internet connection. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.
Ginalauman ni PhilHealth 12 Vice President Hector Zenon Malate nga full operation na sila sa sunod semana sa ilang online transaction. Kini ang giluwatan nga pamahayag sa opisyal human nga nahack ang website sa maong ahensya. Sigo ni Malate nga online na ang ilang website human nga anaa sa unom gikan sa 8 nga system ang operational ug nagahulat na lang sila sa clearance gikan sa DICT. Gihingusgan sa opisyal nga walay angayan nga kabalakan ang mga miyembro tungod nga walay nahitabong pag-hack sa medical records. Ang na-hack lang po mga information from our employees, no? So yun lang po ang but rest assured sa ating mga member wala po tayong na breach na mga members record. Nakadawat og sobra 3,000 ka pesos ang gatusan ka benepisyaryo ilawom sa programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged DS o displaced workers kung tupad. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo tungod akong tabang na matud pa kini aron pang sustento sa ilahang pangkonsumo. Gani ang nadawat ang pinansyal sulod sa 10 ka adlaw nga income sa ilang pagpanarbaho. Lakip sa trabaho ni ini ang pag-alima sa ilahang community o backyard garden. Kini aron mas dasigo ng mga residente sa pagtanom aron dunay pangkonsumo matag adlaw. Ning milabay bulan sa Setyembre, aduna usab laing batch nga nakadawat sa payout ilawom sa tupad program. At tangi sa among pagbalik. Hugaw nga bodega sa DSWD giinspeksyon tungod sa mga ilaga ug ok-ok. Worst dengue outbreak natala sa Bangladesh. Mga ospital nagkaguot na. Ug mga robot sa Japan gipang butang sa eskwelahan aron matuldukan ang absenteeism sa nasod. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Aksidente ug wala tuyua. Mao kini ang nigawa sa inisyal nga investigasyon sa Philippine Coast Guard kalabot sa pagkabangga sa usa ka oil tanker sa bangka sa mga mananagat nga Pinoy. Matod ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, base sa investigasyon, nasayran nga dili tinuyo ang maong insidente busa matawag kini nga aksidente. Matod pa nila, tugma ang gitanaw nga mga anggulo sama sa dili maayong panahon ug ngit-ngit nga palibot dihang nahitabo ang pagbangga. Subling giklaro ni Tariela nga walay labot ang China sa maong insidente ug wala usab kini nahitabo sa Baho de Masinloc. Samtang si PCG Pangasinan Station Commander Alexander Corpus niingon nga dili hingpit nga maabsuelto sa responsibilidad ang mananagat nga vessel. Bisan og mapamatud-an nga wa gyoy makita sa mga tanker crew ang mga Pinoy, sila gihapon ang manubag sa maong aksidente ug dili exempted sa balaod. Nakigkontak usab sila sa mga sa Marshall Island nga gituhang tag-iya sa tanker. Gisusi sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang ilahang bodega human ma-flag sa mga state auditor human makit-an nga adunay mga ilaga ug ok-ok. Matod sa Commission on Audit, ang hugaw nga bodega sa DSWD Metro Manila Field Office sa Pasay City mao hinungdan sa pagkaguba sa pipila ka mga relief goods. Kalabot ni ini, gimanduan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian si Field Office Chief Michael Lorico nga susihon ang mga bodega aron masiguro ang saktong kondisyon ni ini. Gawas ni ini, ginahan ay usab ni Gatchalian ang mga supply sa relief aron masiguro nga matangtang ang mga outdated na. Dugang pa ni DSWD spokesperson ug Assistant Secretary Romel Lopez, mupahigayon sila og pest control ug tarungon ang pasilidad aron masiguro ang hustong pag-stock sa mga supply.
Niabot na sa 1,017 ka mga tawo ang namatay sa tibok Bangladesh. Humanatala ang gitawag nga worst dengue outbreak sa kasaysayan sa nasod. Sa kinatibukan sa tuig 2023, hapit na sa 209,000 ka mga tawo ang natala nga nataptan sa maong sakit. Din kapin sa 1,000 ka mga tawo ang namatay nga mao lamang ang natala sa mga tambalanan ug dili palakip dinha ang mga wala madala sa tambalanan. Sumala sa mga otoridad sa Bangladesh, pila palang kabulan apan napuno na ang mga ospital sukad sa pagbuto sa outbreak, samtang ang ihap sa mga pasyente nagpadayon sa pagtaas. Bisan ang supply sa IV fluids o intravenous fluid nahurot na. Daghang mga pasyente og namatay ang natala sa Mugda General Hospital, ang nag-unang ospital sa Bangladesh nga nahimutang sa kauluhan ini nga Dhaka. Ang mga otoridad sa maong nasod sa laing bahin nagbasol sa huyang nga preventive measures nga gipatuman nga misangpot sa pagdaghan sa mga kaso. Musulod ba ka o musulod ka ba kung usa ka robot ang imong classmate? Tungod nagkataas nga ang gidaganon sa mga kaso sa bullying sa mga eskwelahan sa Japan, daghang mga estudyante ang mipili sa pag-absent sa klase. Ang uban, gusto nga mo absent tungod sa mga isyu sa kahimsog sa pangisip. Hinungdan nga nagplano ang usa ka dakbayan sa nahisgotang nasod nga magbutang og mga robot sa mga eskwelahan aron madasig ang mga tinunan nga moani og magtuon. Ang mga robot adunay katakos nga makig-uban sa mga estudyante, ingon nga sila tinuod nga mga tawo. Gipaabot nga karong umaabot nga Nobyembre, magsugod na sa pagbutang og mga robot sa mga tunghaan aron mahunong ang absenteeism sa maong nasod. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinaba. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 40378400172. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gusto usab nga mamahimong brigada volunteer, pwedeng modangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Ug mga kabrigada, ginaimbitahan namo kamo nga moadto ug motan-aw sa Pretty Peregi Pageant karong Oktubre 20 alas 2 sa hapon nga ipahigayon sa Veranza Mall. Kining aktibidad mga kabrigada hatod kaninyo sa Brigada Group of Companies ilawom sa End Stunting Now Advocacy. Kita-kits, mga kabrigada! Ug misis, ug kapoy si Mr. gikan sa trabaho, kinahanglan nga andam dira sa pagtimpla nimo og Drive Max Coffee. Ang Drive Max Coffee, mga misis, mga mister, makapahupay sa kakapoy ug mas makapainit pa sa inyong relasyon. Mag Drive Max Coffee, ligayang tuloy-tuloy. Ug mga kabrigada, 80 days to go na lang, Pasko na. Ug mao kanang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Biyernes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol baka tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada CJ Suri, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.